Sa dami nga ng mga versions ng adobo ngayon sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, ano na nga ba ang batayan nyo ng masarap na adobo mga mom sir? Ipapakita ko sa inyo ngayon ang isa sa mga versions ko ng adobo. Let's go! Yes, ma'am sir, kain po tayo. Nagluto nga tayo ngayon mga ma'am sir ng adobong baboy with itlog. So yung itlog, nilaga na natin yan prior na magluto tayo mga ma'am sir. At ito nga po yung ating pork kasim mga ma'am sir. Titimplahan ko lang po yan ng paminta at ng asin. Kaunting asin lamang po ang gagamitin natin mga ma'am sir. Pwede mo yan gawin ahead of time ang pagbababad ng mga karni-karni. Tapos kapag lulutuin mo na siya, saka mo na siya ipiprito. Or pakukuluan or lulutuin. Technically kasi mga ma'am sir, yung adobo daw ay binabad muna. Babad yan or timpla or marinated na baboy, ganun. Tapos, ayan po siya mga ma'am sir, lalagyan ko po siya ng soy sauce. Light soy sauce yung ginamit natin mga ma'am sir. Pero itong dinagdag kong oyster sauce ay optional po yan mga ma'am sir. Tansya-tansya lang ginagawa natin dyan. Siguro mga 3 tablespoon yung ginamit ko dyan. Kayo po ang bahalang magtansya ng inyong version ng alat mga ma'am sir. Dahil kanya-kanya po tayo ng pagtanggap sa alat. Wow. Lalo na kung mahilig kayo sa kanin, okay lang na medyo may konting alat ang adobo. So halo-haluin lang natin yan ng ganyan mga ma'am sir. Kung mapapansin nyo, hindi ko muna nilagay yung suka. Wala naman siyang masyadong science. Or hindi ko alam kung totoo ba yun, pero yung suka daw ay huwag masyadong hinahalo-halo. Pero okay lang din na ilagay na siya kung ibababad mo siya para kumapit na rin yung asim niya. So habang hinahalo-halo lang yan ng ganyan, make sure na bawat bahagi mga ma'am sir ng ating baboy ay malalagyan po ng timpla. And then ilalagay ko na rin po mga ma'am sir yung suka. Bubuhusan ko siya ng ganyan. Siguro about a cup yan. Okay lang na may konting asin yung adobo dahil yun naman talaga yung notes ng flavor ng adobo. Pwede mo rin gamitan to ng liampo mga ma'am sir. Masarap yung may liampo or yung may konting taba. Pagkatapos yan mga ma'am sir, tapos na. Ganun lang kadali. Tatakpan lang natin yan at hayaang kumulo at mag-simmer for about 20 minutes. At kapag nag-simmer na siya ng ganyan, nagkasarsa na siya, ayan na siya, inilagay ko na mga ma'am sir ang ating itlog na nilaga. Sa pagkakataong ito mga ma'am sir, pwede mo lang i-serve yan, pero hinahalo-halo ko lang para ma-make sure na yung bawat balat, bahagi ng itlog ay magkaroon din po ng lasa. Dahil yun nga po ay bahagi naman ng ating recipe today. Halo-halo na ng ganyan mga ma'am sir at tiyakin po kayo po ay nakapagsaing na dahil masarap po itong ikain sa kanin. Dahil nga medyo hindi mataba yung ating karne na napili, pero kung liyan po yan, magmamantika yan. Pwede mo po siyang dagdagan mga ma'am sir ng kaunting mantika para may konting oiliness. Pero pwede mo pa yung patuyuin ng malala para medyo maprito yung mga bahaging may kaunting taba. Pero kailangan mo ang dagdagan ng mantika. Yun lang mga mom sir, follow for more. I hope na enjoy nyo po ang recipe at itag nyo ako pag nagawa nyo na. Yun lang, maraming salamat. Enjoy!